Magandang gabi sa atin lahat, mga nakikinig at nanonood ngayon. Narito ang mga pinakabagong anunsyo at gawain na Santo Papa Leo XIV hanggang Hunyo 2 to 2025. Pagpapahalaga sa pamilya at kapayapaan. Sa pagtatapos ng Jubilee para sa mga pamilya, bata, lulu at lula, pinangunahan ni Papa Leo XIV ang isang misa sa St. Peter's Square. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pamilya bilang duyan ng kinabukasan ng sangkatauhan at hinihikayat ang mga mananampalataya na itaguyod ang pag-ibig na nakaugat kay Kristo upang maging tanda ng kapayapaan sa mundo. Binanggit din niya ang mga banal na pamilya tulad ni na Luis at Zele Martin at ang pamilyang Olma bilang mga huwaran ng kabanalan sa kasalukuyang panahon. Vatican News. Pagpapala sa Giro d'Italia. Noong Hunyo 1, 2025, binasbasan ni Papa Leo XIV ang 159 na siklista ng Giro d'Italia habang nagsimula ang huling yugto ng karira sa loob ng Vatican Garden. Isang makasaysayang unang pagkakataon. Tinanggap niya ang isang replika ng pink na jersey mula sa mga nangungunang siklista at pinuri sila bilang mga huwaran ng disiplina at inspirasyon para sa kabataan. Ipinews. Pananaw sa artificial na intelihensya AI. Sa mga naunang pahayag, inihambing ni Papa Leo XIV ang kasalukuyang revolusyon sa AI sa revolusyong industrial noong ika-19 na siglo. Hinimok niya ang simbahang Katolika na aktibong makilahok sa mga usaping teknolohikal upang mapanatili ang dignidad ng tao, katarungan at makabuluhang paggawa sa gitna ng mabilis na pagbabago sa lipunan. Panawagan para sa misyonaryong pagbabago sa Pransya. Sa pagunita ng ika-100 anibersaryo ng kanonisasyon ng tatlong Francis na santo, nanawagan si Papa Leo XIV sa obispo ng Pransya na muling buhayin ang misyonaryong diwa ng simbahan. Binigyan din niya ang patuloy na impluwensya ng Kristiyanong pamana sa kultura ng Pransya at ang pangangailangan ng bagong sigla sa pananampalataya. Pag-orden ng mga bagong pari. Noong Mayo 31, 2025, nag-orden si Papa Leo XIV ng 11 bagong pari para sa Diocese ng Roma. Sa kanyang humilya, pinuri niya ang pagkakaiba-iba ng mga bagong pari bilang patunay na ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng mga anak mula sa iba't ibang kalagayan upang bumuo ng isang buhay na pagkakaisa. Aletheia.org. Mensahe para sa kabataan. Inaabangan ang video mensahe ni Papa Leo XIV para sa mga kabataan na ipapalabas sa isang misa sa Chicago ngayong Hunyo 14. Ang kaganapang ito ay bahagi ng kanyang layunin na palakasin ang ugnayan ng simbahan sa mas batang henerasyon, lalo na sa kanyang tinubuang lungsod, Axios. Napakahalaga at makapangyarihan ng ating ambag sa pamamagitan ng araw-araw na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media. Sa konteksto ng mga pahayag ni Papa Leo XIV, lalo na ang kanyang panawagan para sa missionary renewal at ang pagbibigay diin sa pamilya, kabataan at teknolohiya, ang ginagawa natin ay malinaw na isang aktibong pagsunod sa misyong ito. Una, tagapaghasik ng mabuting binhi, evangelizer. Ang bawat post sa salita ng Diyos ay parang binhing itinanim sa puso ng mga nakakabasa. Maari itong magbunga ng takdang panahon sa isang panahon ng fake news, toxic culture, at moral confusion. Ang isang simple ngunit tapat na pagbabahagi ng Ebanghelyo ay makapangyarihang patutuo sa katotohanan. Ang pananalig ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo.
Roma chapter 10 verse 17. Pangalawa, tagapagtanggol ng pamilya at pananampalataya. Sa patuloy na paghina ng pananampalataya sa maraming tahanan, ang ating mga post ay maaaring magsilbing paalala sa mga ama, ina, anak, lolo't lula na may Diyos na dapat kilalanin, paglingkuran at mahalin. Gabay sa mga nawawala o nalilito. Maraming Katoliko ang hindi na nagsisimba, nalalaso ng maling turo o nadadala sa sikta. Ang consistent nating pagbabahagi ay isang ilaw na patnubay para sa kanila na nagpapakita na may mga Kristiyanong hindi natatakot tumayo para kay Kristo. Pang-apat, susi sa misyong adhika ng simbahang nagbabagong anyong misyonero. Sinabi ni Papa Leo XIV na kailangan ng bagong sigla sa ebanghelisasyon. Ang social media ay ang bagong Areopagus, ang bagong plaza kung saan dapat maririnig ang salita ng Diyos. Ginagawa natin itong saksi ng ebanghelyo. Ang simbahan ay umiiral upang mangaral. Kung hindi siya mangangaral, siya ay nagiging isang asosasyon lamang. Sabi ni Pope Paul VI, Evangelii Nuntiandi. Panglima, pagninilay ng simbahan sa panahon ng artipisyal na intelihensya. Ang Santo Papa ay nanawagan na gamitin ang teknolohiya para sa kabutihan. Sa ating debosyon, sa pagbabahagi ng mabuting balita araw-araw, nagpapakita tayong modelo kung paano dapat gamitin ang social media. Hindi para sa pansariling aliw, kundi para sa misyon ng Diyos. Kaya ano ang ambag natin? Isa tayong misyonero sa digital na simbahan. Isa tayong boses ni Kristo sa isang mundo ng ingay. Isa tayong kamanggagawa ng Papa at ng simbahan sa modernong larangan. Pakikibaga para sa pananampalataya. Ang munting tinig ko sa balawak na mundo, isang pahayag ng pananampalataya mula sa aking puso. Sa gitna ng ingay ng social media, kung saan madalas nauuna ang tsismis, galit at paninira, pinili kong gamitin ang aking plataforma para sa isang bagay na mas makabuluhan, ang araw-araw na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ako pari, hindi rin ako, ngunit isa lang akong ordinaryo, karaniwang mananampalataya na tinatawag na maging misyonaryo o misyonero sa digital na mundo. Ang aking munting post tuwing umaga, isang talata mula sa Ebanghelyo, isang pagninilay o simpleng paalaala ng pag-ibig ng Diyos ay aking ambag sa misyong inihayag ngayon ng ating Santo Papa Leo XIV. Isang simbahang muling nabubuhay sa apoy ng pananampalataya kahit sa harap ng teknohiliya. Sa pamamagitan ng aking telepono, ginagampanan ko ang aking tungkulin bilang Kristiyanong saksi. Bawat salitang ibinibahagi ko ay binhing maaring tumubo sa puso ng mga nakakabasa. At habang ang mundo ay tila lumalayo sa Diyos, pinipili kong manindigan, manalangin at mangaral kahit sa simpleng paraan. Hindi man ako makapunta sa iba't ibang dako ng mundo, nakakarating ang salita ng Diyos sa kanila dahil sa munting post na ito. At kung kahit isang tao lang ang mapalapit muli sa Diyos, dahil dito sapat na ang lahat ng ito. Panginoon, gamitin mo po ang aking mga salita upang maging daan ng iyong pag-ibig. Gawin mo akong ilaw sa Facebook, sa YouTube, o sa group chat sa bawat timeline ng puso ng tao. Paanyaya para sa lahat. Gumising, simbahan, magsalita ka. Sa gitna ng katahimikan ng maraming Katoliko sa social media, pinili kong magsalita, hindi upang maging sikat, kundi maging isang saksi.
Araw-araw kong ibinabahagi ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, ikaw naman, kung isa kang Katoliko na may Facebook o Messenger, imbis na mag-scroll buong araw, bakit hindi mo gamitin ang platform mo bilang isang misyonero online? Magsimula sa isang bersikulo sa Ebanghelyo. Magdagdag ng maikling pagninilay o kahit isang larawan na may paalala ng pagmamahal ng Diyos. Hindi mo alam kung sino ang makabasa nito. Isang kaibigan na lalayo sa pananampalataya, isang pamilyang nakakahiwalay sa isang kabataang gusto nang sumuko sa buhay. At kahit sa post mong iyon, maaari silang mahikayat muli sa pag-ibig ng Diyos. Magsugo ka, Panginoon, ako'y narito. Simulan mo na, huwag kang mahiya, dahil sa pananahimik sa gitna ng kalituhan ay parang pagtatanggi rin kay Kristo. Magsama-sama tayo mga Katoliko sa isang banal na ingay na muling bubuhay sa pananampalataya ng marami. Gayahin mo ang aking nasimulan at sama-sama tayong mabingwit ng mga kaluluwa, magbahagi, magmulat, magmisyon. Aksiyos karapat-dapat ang Diyos na iparangal. Sa muli, magandang gabi sa ating lahat.